Sumunod na araw ay naging busy si Lester. May tumatawag sa kanya at napapadalas ang pagharap niya sa kanyang laptop. Pinapanood ko lang ito at mas lalo akong nai-in-love. Seryoso ito sa kanyang trabaho habang suot ang kanyang eyeglasses. Ang bilis tumipa sa keyboard. Ang ugat nito sa kamay ay parang palaging nagagalit dahil naglalabasan iyon. Kapag inaatake ako ng pagkabaliw ay basta ko na lang itong lalapitan at hahalikan. Hindi naman ito nagagalit sa akin. Gusto ko lang lagi itong nakikita at inaamoy syempre. Magkakasama kami ngayong magkakaibigan. Lahat kami ay iisa ang kulay at design ng suot dahil lahat kami ay abay sa kasal ng kaibigan naming si Aryan. Pinagplanuhan namin magkakaibigan na kidnapin namin ito sa kanyang soon-to-be husband para ma-makeover. Magkatabi kami ni Tanya habang nagkukwentuhan habang si Hannah at Lian ay magkasama na inayusan ng makeup artist. Naguguluhan si Aryan at kanina patakantaka pero hindi namin pinapansin. Wow, ang ganda talaga! Masayang nakatingin si Tanya kay Aryan. Napansin mo, kanina pa yan hindi mapakali. Bulong ko kay Tanya. Alam ko, nararamdaman yan. Biglaan ba naman eh? Parehas kaming napabungis-ngis. Nang matapos ayusan ang bride-to-be ay nagsilapit kami kay Aryan at niyakap namin ito. Congratulations, Ate Aryan. Congrats, Aryan. I'm so happy for you, Aryan. Masaya kong bati dito. Naiiyak kami para sa kaibigan namin na sinubok ng panahon at ngayon ay ikakasal na sa pinakamamahal nitong lalaki. Sunundo kami ng aking partner at naiwan na si Aryan para isakay sa kanyang bridal car. Si Mika ang kasama ni Aryan para may alalay ito. Sa isang malaking simbahan naganap ang kasal ng aming kaibigan. Umiiyak ako sa saya para sa kanya. Bagay na bagay silang dalawa ni Alex. Don't cry too much, babe. Dahil marami pa tayong kasal na dadaluhan. Agad ako napatingin kay Lester. At sino-sino naman? Kung di mga kaibigan ko ikakasal ay wala na akong balak pumunta. Simangot ko. Tumawa ito ng mahina. Yumakap ang malaking braso sa aking katawan sabay haplos ng kamay nito sa aking tiyan. Masyadong mahaba ito. Sino bang nakaisip nito? Kunot no itong napatingin sa mahabang slit na suot kong dress. Si Mika. Kapag buntis na hindi na dapat ipinapakita ito sa lahat. Akin na to eh. Sabay haplos sa aking hita at mahinang kinurot iyo na may halong panggigigil. Hinampas ko ito sa kamay. Loko, pati ba naman ito napansin mo pa? Ang ganda-ganda nga. Susunod nga magsusot ako ng ganito. Yung sobrang sexy. Pangiinis ko pa. Langya, dudukitin ko talaga mga mata na makakakita sa'yo. Sumimangot ito. Nagkatitigan kaming dalawa ni Lester. Matira matibay pero ito ang unang bumitaw. Buti na lang prinsesa kita. Lumapit ang mukha nito sabay halik sa akin. Be ready guys! Malakas na salita ng MC. Nagtayuan kami para ihanda ang pagsalo ng bulaklak ni Aryan. Marami ang gusto rin makakuha tulad namin ni Hannah. Si Mika ay sumanyas agad sa akin na huwag ko na siyang hilahin. Nabodtrip ata ito nung hinila ko nung kasal ni Tanya. Napansin naman namin na hindi nakijoin si Lian at mukha itong malungkot. Kakaiba iyon dahil hindi ito ganito. Nakita namin sa Aryan nakangiti habang hawak ang bouquet. Naglakad kami at dumiretso kaya kami inapasunod ng tingin dito. Sabay-sabay kami napasingap na makita namin na iniaabot ni Aryan ang kanyang bulaklak para kay Lian na ngayon ay gulat na gulat. Lian? Freya? Saglit pang natulala si Lian at maya-maya pa ay naiyak na ito. Naiyak na rin kaming dalawa ni Hannah nang hindi nagtagal ay lumapit at lumuhod mula sa kanyang harapan sa Drake para mag-propose. Ang daming humiyaw sa saya. Masaya din ang aking puso. Kasunod noon ay ang gender reveal ng bago mag-asawa. Lahat ay masaya para sa kanila. 5 buwan na andyan ko. Kasama ko ngayon si Tita Melvie habang si Tito naman ay naiwan sa Cavite kasama si Jepoy. Hiniram ko si Tita para may makasama ko dito sa bahay ni Lester. Napapadalas na rin ang dalaw ko sa aking coffee shop. Magdadalawang linggo na nang wala si Lester. Pinatawag ang Bart Savu para sa kanilang misyon. Hindi ko alam kung saan sila ngayon. Wala man lang itong paramdam sa akin kaya nalulungkot ako. Mabuti na lang at kasama ko si Tita Melvie. Iniwan ni Lester si Greg para magkaroon ako ng bodyguard. Kahit may nakalaan pa rin na 4 na bodyguard na nakasunod sa akin. Kinuha ko si Halina para magtrabaho sa coffee shop ko. Tuwan-tuwa ang dalaga. Hindi naman tumutol si Lester nung alukin ko si Halina para magtrabaho sa akin. Dito ko na rin pinatira sa bahay ni Lester para hindi na ito mangupahan pa. Nalaman ko na rin kasing boyfriend na niya si Greg. Magkasama na nga sila sa iisang kwarto.
Masaya naman ako para sa kanila dahil kitang-kita ko kung gaano nila kagusto ang isa't isa at hindi tulad nung una ay parang aso't pusa. Bakit malungkot ang buntis kong pamangkin? May gusto ka bang kainin ngayon? Sabihin mo sa akin at nang may pagluto na kita. Nakalumbaba ako habang nakadungaw sa bintana. Dahil nasa Makati kami ngayon ay puro matataas na building ang nakikita ko. Nagkataon pang malakas ang ulan kaya nababasa ang glass window. Wala pa namang 2:00 ng hapon at katatapos lang din naming mag-lunch ni Tita Melvie. Pumuntong hininga ako at malungkot na napatingin kay Tita Melvie. Wala po, Tita. Lumapit ito sa akin at tinagod ang aking likod. Namimiss mo si Lester, no? Hayaan mo't uuwi din iyon. Mas lalo akong nalungkot. Nakakainis kasi si Lester. Ang tagal nitong umuwi. Alam na nga na palagi kong hinahanap ang amoy niya. Yung huling damit na isinuot niya ay hindi ko pinalalaban at nasa kamay ko lang para amuyin. Kahit mukha akong timang ay gustong-gusto naman ang pang-amoy ko. Alam ko na ang baby ko sa tiyan ang may gusto sa amoy ng kanyang daddy. Nang isang araw ay hinanap ko ang damit. Kung saan-saan ko na hinanap. Ang ending ay nasa sampayan na pala at nilabanan ni Tita Melvie. Dahil mabaho na daw iyon. Hindi ko magawang magalit dahil wala namang kasalanan ang tita ko kaya naiyak na lang ako. Humingi naman ng sorry sa Tita Melvie dahil hindi nito alam na pinaglilinhan ko ang amoy na Lester. Sa ngayon ay ayos na at tanggap ko na. Mabuti na lang at marami pang damit si Lester sa kanyang closet na katulad ng amoy nito. Pero ang gusto ko kasi ay mismong sinuot ni Lester. Pati ako sa sarili ko ay nai-stress na din sa kaartehan. Kanina habang natutulog ka ay tumawag si Attorney Ken Chauvin sa telepono. Tumawag? Natigilan ako. Isang beses pa lang itong nagpakita sa akin at yun ay ang pagdating nito. Hindi na nasundan dahil busy daw ito. Si Lester lang ang kumakausap sa kanya at sa akin ay hindi. Hindi ko alam kung bakit hindi niya ako matawagan man lang. Kinakamusta ka? Sabi ko ay magandang buntis pa rin ang aking pamangkin. Sabi ko nga'y dumalaw dito para may handa man lang ng merienda. Namiss kong gwapong abogado na iyon. Napapailing at parang kinikilig pa na salita ni Tita Melvie. Nangamusta lang po si Ken? Nagtanong din kung nandito na si Lester. Ang sabi ko'y wala pa. Tatawag na lang daw siya ulit kapag nakabalik na ito. Yun lang po. Minsan nakakatampo na rin niyang si Ken. Hindi niya ako tinatawagan, Tita. Andito naman ako. Simangot ko. Mahinang natawa si Tita Melvie. Hayaan mo ng abogadong iyon. Baka takot lang kay Lester. O siya, ipagluluto na lang kita ng paborito mong bilo-bilo. Masarap kumain sa ganitong panahon. Huwag ka nang malungkot. Tinapik ako ni Tita Melvie at tumayo na ito para pumuntang kusina. Wala na akong nagawa kundi ang humiga na lang sa malaking sofa. Wala talaga ako sa mood ngayon. Parang gusto kong umiyak na hindi ko magawa. Niyakap ko na lang ang throw pillow. Nalipungatan na lang ako na may humahaplos sa aking pisngi. Bagamat magaan ang kamay nito ay ramdam ko ang kalyo sa kanyang kamay. Ang amoy niya. Pamilyar ang amoy niya. Babe, wake up my princess. Boses iyon ng kilalang kilala ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Kung panaginip pa rin ito ay ayoko nang magising pa. Babe, I'm here. Naramdaman ko ang paghalik nito sa aking pisngi at ang magaspang nitong bigote na halos humaplos sa aking balat. Mabilis na napadilat ang aking mata. My beautiful girl, the mother of my child, my princess. May sunshine and my life. Halos maduling ang mata ko na magtamang aming mata na Lester. Ang hininga nito ay sumasapul sa aking muka at nagbubungguan ng aming ilong. Lester? Babe, I missed you. Napapikit na lang ako nang bumaba ang labi nito sa akin. Isang masarap at nakakabaliw na halik ang aming pinagsaluhan. Parehas kaming hinihingal na maghiwalay ang aming labi. Mabilis na yumakap ang aking braso sa kanyang leeg. Bakit ang tagal mo umuwi? May halong pagtatampo kong salita. Hindi kita naaamoy. I'm sorry. I'm so sorry. Hindi ko na napigilan ang hindi umiyak dito. Sobra ko kasing namiss ito, lalo na ang kanyang mabangong amoy. Nonsense man ay nakakasama pa rin ang loob. Wala tuloy itong ibang ginawa kundi ang humingi ng tawad sa akin. Tinulungan ako nitong bumangon. Napansin kong nandito pala ako sa loob ng kwarto. Naalala ko na humiga ako sa sofa kanina habang nagluluto ng merienda ni Tita Melvie. Ilang oras ba akong natulog? Magkahawak kamay kami na lumabas ng kwarto para tumungo sa living room. Madilim iyon kaya eksaktong pagbaba namin dalawa na Lester ng hagdan ay bumulaga ang liwanag. Kasabay noon ay ang pagsabog ng confetti.
Pero ganoon na lang ang gulat at panlalaki ng mga mata ko nang makita ang maraming mata na nakatingin sa akin. Hindi lang si Tita Melvie ang nandito dahil nandito din si Tito Robert at Jepoy. Ang mga kaibigan ko sa bahay na kahit mga buntis, ang iba ay kumpleto kasama ng kanilang mga partner. Nandito din ang mga tauhan ko sa coffee shop na sina Anna, Ferry, Marie at Halina. Nandito din si Ken at Greg, ang parents na Lester na sina Mommy Luisa at Daddy Martin, kasama si Lola Rowella na ngayon ay ngiti-ngiti. Ilang minuto akong tulala dahil ang buong living room ay nababalutan ng design na kulay pula, mga lobo at nagkalat na korteng puso at marami pang design na kulay pula. Nagtakbuhan sa magkabilang dulo si Jepoy at Tito Robert para ipakita ang printed tarpaulin na may nakasulat na, "Will you marry me?" Ano to? Totoo ba ito? O baka nananaginip pa rin ako? Lester! Mahina akong salita at napatingin sa aking likuran pero wala ito. Napatingin ako sa ibaba. Oh my God! Napaatras ako nang makita ko itong nakaluhod ang isang tuhod. Nakataas ang dalawang kamay na may hawak na maliit na kahon na kulay maroon na may diamond ring. Ang singsing na iyon. His eyes are starting to turn red. Na sa tingin ko, anuman sandali ay babagsak na ang kanyang luha. Babe, pasensya ka na kung ngayon ko lang ito nagawa sa iyo. It should have happened earlier pero dahil sa trabaho at dapat pantapusin ay inuna ko iyon. I'm really sorry, my princess. I want to make sure everything was perfect for us. Nandito mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay para masaksihan nila kung gaano kita kamahal. With all my heart, babe, Grace, June, will you marry me? Nanginginig ang tuhod ko sa nakikita kong mukha ng pinakamamahal kong lalaki. Ang taong nagpabaliw sa aking puso ng ilang taon na ang nakakalipas. Hindi ko inaasahan ng ganito. Tumango ako habang nagbabagsakan ang luha sa aking pisngi. Yes! Pati boses ko ay nanginginig. Again? Panguulit na Lester habang nakatingala sa akin. Lumunok ako ng laway at gamit ng aking braso ay pinunasan ko ang luha ko. Yes, I will marry you, Lester Zimmerman. Sabay-sabay na naghihiyawan ng mga taong nasa likuran ko. Sabay pagsabog ng isa pang confetti. Yumuko ako para hawakan ng magkabilang pisngi ni Lester at hinalikan ko iyon ng matagal. I love you. I love you. I love you so much, babe. Napuno ng pagbati ang bahay ni Lester. Masaya at hindi pa rin ako makapaniwala. Kung kaninang umaga lang ay halos hindi ako makabangon dahil wala akong gana sa buong araw, ngayon ay para akong inililipad sa sobrang saya. Lester's personal voice. Katatapos lang ng isang misyon namin at ilang araw pa lang kaming nakakapagpahinga na makatanggap ng isang sulat ang aming big boss sa isang mayamang Chinese national. Ang akala namin ay panibagong sindikato ang aming tutugisin dahil kung hindi terorista ay mga sindikato na hindi kinakaya ng gobyerno na tugisin kaya kinukuha nila ang aming serbisyo. Mr. Watangjung was a successful businessman in Shanghai, China. Humingi siya ng tulong para makita ang kaisa-isa niyang anak mula sa isang Pilipina na kanyang dating kasintahan na si Gemma Cruz. Ilang beses na siyang naghanap at kumuha ng magagaling na detective subalit madalas na bigo at dahil palagi may humahad lang sa kanya. Ang kanyang ex-wife na si Lady Cixi may ipinadala kay Brickerman kung nasa ang lugar na katiraan dati nitong kasintahan. Unfortunately, Gemma already died long time ago. Ang nag-iisa niyang anak na babae na anak ni Mr. Jung ay nasa pangangalaga ni Mr. Robert Cruz. The young beautiful daughter of Mr. Jung is 18 years old and currently in college. Kailangan na siyang bantayan habang bata pa dahil siya lang ang nag-iisang tagapagmana ni Mr. Hua Tengjung. Nakita ko sa files na ipinadala ni Brickerman ang profiles ni Mr. Hua Tengjung at anong pagkatao nito. And then, the picture of a young beautiful lady smiling like an angel. Marami iyon sa iba't ibang klase ng anggulo. She looks so innocent with those foxy eyes and a bright little smile. Her name is Grace Jung. So unang beses ko palang na nakita ang larawan nito ay tinamaan na ang puso ko. Kabaliwan man, pero nagkusa akong imbestigahan ng dalaga ng hindi nalalaman na Big Boss. Mabuti na lang at may ibinigay sa akin si Kevin na impormasyon ng dalaga, kaya mabilis ko itong natuntun. Kahit busy akong tao ay nagawa ko maging stalker para sa kanya nang wala itong kamalay-malay. Hanggang sa hindi inaasahan na magkaroon ng event ang university na pinapasukan ni Grace.
Sinadya kong magpakita dito para makita niya ako at mapansin. Even amidst the crowded people, our eyes met. Nagtagumpay ako nang makuha kong atensyon ni Grace. Even when she rushed to the hospital owned by me, I made a decision to become her personal doctor just to be closer to her. Nagtapat ito ng pagkakagusto sa akin at halos matulala ako dahil hindi ko inaasahan na ang isang 18 dalaga ay magkakagusto sa katulad kong malayo ang edad ng tulad sa kanya. Kung hindi lang dahil sa kamag-anak nitong kasama ay baka makalimot ako at halikan ko ang isang napakagandang babae sa harapan ko. Minakalma ko ang aking sarili para lang hindi nito malaman na halos manginig ang kalamnan ko sa pagkakagusto nito sa akin. Simula ng araw na iyon ay napapadalas ko na itong makita. Alam ko na papapansin ito sa akin pero pilit kong iniignora. Kahit na pinipiga ang puso ko sa tuwing nakikita ko itong nasa malayo. Nalaman ni Big Boss ang pinaggagawa ko kaya binantaan ako. Hindi pwedeng inuuna ang puso dahil nasa pangangalaga ng Bratsuvo ang kinahuhumalingan ko. Kahit na masakit ay pinilit kong maging formal at seryoso sa harapan nito at maging babaero para lang tigilan ako nito. Pinilit kong maging gago sa harapan nito at kahit tinutusok ang dibdib ko, sa tuwing nakikita ko itong malungkot at umiiyak ay wala akong magawa. Hindi ko pwedeng suwayin ang sinumpaan kong tungkulin. Nakausap ako sa kapatid kong si Mika na kaibiganan sa Grace na halos inaaraw-araw na ang pagpasyal sa ospital. Wala akong ibang choice kundi ipagtapat sa aking kapatid kung bakit kailangan niyang makipagkaibigan dito. Nahirapan akong kumbinsin ito noong una pero kalaunan ay naawa na lang siguro sa akin. Kaya laking tuwa ko nang mabilis itong nakipaglapit sa pinakamamahal kong babae. Basta panatag ang kalooban ko nang ialok nito ang sariling bahay para patirahin ito. Kasunod noon ay ang pagdami nila sa bahay ng kapatid ko. Nakakatulog na ako ng mahimbing dahil alam kong kasama nito si Mika, kasama ng kanilang mga kaibigan. Kaya naghintay ako ng maraming taon, kabaliwan man pero walang makalapit na maliligaw kay Grace dahil pinagbabantaan ko agad. Napapailing na lang sa akin si Kevin at Lander dahil silang dalawa lang ang nakakaalam ng pinaggagawa ko. Hindi ko na sinabi sa ibang kasamahan ko, total naman ay playboy na ang turing nila sa akin. Hindi ko na kailangan pa magpaliwanag sa kanila. Langyaban nila. Nang magkaroon ng sariling coffee shop si Grace ay gumawa ako ng paraan para makatulong dito nang hindi nito nalalaman. I talked to his Uncle Robert. Pahirapan at halos masuntok na ako dahil sa galit nito. Nilagawan ko ito kahit mahirap hanggang sa makuha ko na ang kanyang loob. Ipinagtapat ko sa kanya ang lahat at nang maging maayos na ay tinanggap niya ako. Ngunit nakikiusap akong isekreto muna ang lahat dahil ayoko magkaroon ng maraming alalahanin na mga ito. Nakausap akong huwag babanggitin na mula sa akin ang lahat ng gastusin. Kahit atubili si Tito Robert ay masaya akong pumayag para sa pamangkin nito. Hindi ibig sabihin nito ay binibenta ko ng pamangkin ko sa'yo. Nagtitiwala ako sa'yo. Kaya hanggat maaari ay tumupad ka sa ating usapan. Lalaki sa lalaki. Matigas na salita ni Tito Robert. Opo, ipinapangako ko. Kaya ko po maghintay. Hindi po ako babali sa ating usapan. Mahal ko ang pamangkin mo, kaya iingatan ko po siya ng buong puso. Matatag kong salita. Nagtitiwala ko sa'yo. Tinapik ako nito sa aking balikat. Marami pong salamat. I hired Greg Acosta to be my trusted right hand. Kinuha ko ito kay Big Boss at triple ang ipinantapat ko na ibibigay para sa kanyang tauhan. Ibinigay niya lang sa akin si Greg na nakitaan ko ng pagiging mahusay sa laban at higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan. Nagpapasalamat ako ng marami dahil si Greg ang naging mata ko para mabantayan ang pinakamamahal kong si Grace. Bago pa dumating si Attorney Ken Xiaofeng mula sa China ay nagkausap na kami ni Mr. Wateng Jung. Lumipad ako patungong Shanghai para makausap ito ng personal. I did everything to convince the old Master Jung at sa 2 linggo ko na pananatili ay pinatunayan ko kung gaano ko kamahal ang nag-iisang anak nito na si Grace Jung. Binigyan niya ako ng basbas nang makuha ko ang kanyang tiwala. Walang madali dahil talagang nahirapan ako pero walang-wala iyon dahil mas matindi pa ang hirap na naranasan ko nung nag-training kami sa Russia habang umuulan ng malakas ng yebe at marami pang iba na halos ikabali ng mga buto ko sa katawan. Mapatunayan ko lang na tunay at totoo ako nagmamahal sa nag-iisa nitong anak na si Grace Jung. Kasabay kong bumalik ng Pilipinas ang abogadong pinagkakatiwalaan ni Master Jung na si Attorney Xiaofeng. Hindi man naging maganda ang una naming pagtatagpo ng abogado dahil masyado itong mahinahon at parang robot kung gumalaw. Hindi naging madali ang lahat dahil kahit ipinangako ko kay Master Jung na poprotektahan ko ang pinakamamahal nitong anak,
ay napahamak ito nang dahil sa aking kapabayaan. Daddy! Up! Up! Napayuko ako sa isang maliit na bata na nakatingala sa akin habang ang dalawang kamay nito ay nakataas at gusto na namang magpakarga. Hindi ko ito napansin na tumatakbo dahil nadala ako sa hawak kong pouch na may kalakihan na mukhang nahulog mula sa bintana sa aming kwarto. Ang pouch na iyon ay may laman na mga dating sulat na Master Jung sa akin. Hindi ko alam kung bakit napunta na naman sa batang makulit na ito. Dapat na itong itago sa vault. Itinupi ko iyon at isinuksok sa aking bawang. Hindi na ako magtataka kung sino ang may salarin kung bakit nandito ito sa labas. Mabuti na lang at walang ibang nakakita ng mga kasambahay dahil mayayari ako nito. My little body. Pagbuhat ko dito ay mabilis na niyakap ng maliit nitong kamay ang leeg ko. My adorable 5-year-old son. Napanguso ito na magtama ang aming mata. What happened? Mommy, angry again? Nalukot ang mukha nito at siniksik ang mukha sa aking leeg. Napabuntong hininga na lang ako sa makulit kong anak. What did you do this time, kuya? Bubuka pa lang sana ang maliit nitong bibig nang makita ko lumabas ng front door ang napakaganda kong asawa na walang iba kundi si Grace Zimmerman. Palingalinga ito at nang makita kami mag-ama ay nakasimangot itong naglalakad. Even she looks pissed. She is the most beautiful woman in this world. My everything. My world with this little body. Napahawak sa malaking tiyan si Grace at matalim ang mata na nakatingin sa akin. Kinabahan akong bigla. Sa tingin ko ay sa akin na naman ibubuntong nito ang inis. Inintindi ko na lang dahil 7 buwan na itong buntis sa pangalawa naming anak. Leave, anak. Ang mata nito ay diretsyong nakatingin sa aming panganay. Babe. Mabilis ko itong sinalubong at hinawakan ng bewang sabay halik sa tuktok ng kanyang ulo. What's the matter? Magaan kong tanong. Hindi ako nito sinagot bagkos sa aming anak ito tumingin. My love, where did you hide my pouch again? Malambing nitong salita sa aming anak. Hinaplos pa nito ang pisngi ng paslit. Kumibot-kibot ang maliit na labi ni Alistair Leaf na napatingin sa kanyang mommy. Piplay po, pouch, mommy. Okay, saan mo po ulit itinago? Hindi ko na naman po makita. Magaan ang boses ni Grace na parang anghel pero alam kong nagpipigil lang ito at hindi magtatagal ay sa akin na naman ibubuntong ang inis. For God po, mommy. I don't know. Tumingin ito sa akin. Daddy, give it to mommy. What? But why me? Gusto ko mapakamot sa noo. Leif. Seryoso na ang boses ng mommy ng batang buhat ko ngayon. Please, daddy. Nagpa-cute pa ito habang nakikipagtitigan sa akin. Natunaw na ang puso ko. Ako na naman ang mayayari nito. Lester! Napadiretso ako ng pagkakatayo at napatingin sa asawa ko ngayon na kulang na lang ay kurutin ako. Okay. Daddy will find it na. Hey! Napapalakpak pa ang paslit sabay halik sa aking pisngi. You're the best, Daddy. Of course. Daddy is the best for all the best. We even high-five like a team. Umanda ka sa akin ngayon. Mahina nitong bulong sa akin sabay kurot sa akin tagiliran. Have mercy, Lord. Naramdaman ko ang paghugot nito sa akin tagiliran kung saan ko sinuksok ang pouch nito. Kulang na lang ay bumulagta ako sa talim ng mata ng maganda kong asawa. Grace, person over voice. 2 buwan pa lang na ipanganak ko ang pangalawang anak namin ni Lester na si Amara Maylie. My beautiful daughter, sleeping on my arms. Ipinasundo ko kay Lester ang aming panganay na si Leif. Sa school nito, nag-aaral na kasi ito sa preschool. Hindi ko pa kasi kaya ang maglakad-lakad ng mahaba o bumiyahe ng matagal dahil CS ako dito sa pangalawa ko. Hindi rin ako pinayagan ni Lester na umalis para makapagpahinga ang katawan ko. Kumuha pa ito ng 2 yaya para sa bunso namin pero tumanggi ako na sa kanila ko ipapaalaga ang bunso namin kahit na operada ako dahil gusto ko pa rin na maging hands-on mom. Tinatawagan ko na lang ang 2 yaya kapag kailangan ko talaga ng bantay. But most of the time ay karga ko ang baby ko. Nalulungkot ako para sa panganay namin ni Lester dahil hindi ko na ito naalagaan. Kahit 3 ang yaya nito ay kailangan pa rin ito ng pag-aaruga at pagmamahal ko. Kaya kapag natutulog na ang bunso nitong kapatid at kaya ko pa inaasikaso ko ito. Gusto ko iparamdam na mahal ko ito kahit nahahati na ang pag-aalaga ko sa kanyang kapatid. Kung pwede lang nahatiin ko ang katawan ko para sabay ko silang alagaan at bantayan.
Pero may nakikisawsaw na daddy nilang damulag na gusto rin makihati ng atensyon. Magtiis muna ito at baka masundan pa ang bunso namin. Mahirap na. Ma'am, si Doc Lester po, hanap ka. Ibinigay ng kasambahay ang wireless phone. Thanks. Hindi naman nagtagal ay umalis na ito at sinagot ko na ang asawa ko. Lester? Babe, are you okay? Agad na bungad dito sa akin. Huh? Oo naman. Why? Napatingin ako sa baby ko na mahimbing nang natutulog. Nandito ako ngayon sa living room at nanonood sa Netflix ng magandang series. Pumuntong hininga ito. Babe, alam ko magugulat ka, but... Daddy? Is that mommy? Yeah. I wanna go home. Boses na parang naiiyak na si Leif. What's happening? Curious ko. Where's our little angel? Dito tulog na. Hinawakan ko ang maliit na pisngi ng aking bunso. Nakakagigil yung pagmasdan dahil parang siopaw sa kabilugan. Okay, I'll talk to you later, babe. Kahit kunot noo sa pagtataka ito mango ako, kahit hindi naman niya ako nakikita. Okay, go home safely. I love you, mommy. Boses iyon ni Leif. I love you, my kuya. I love you, babe. Love you. Natatawa na lang ako at napapailing. Bakit tatawag pang asawa kong iyon, iuuwi rin naman ito kasama ng aming panganay. Mag-alas 7 na ng gabi na makauwi ang aking mag-ama. Sobra na ang pag-aalala ko. Patakban lumapit ang panganay ko nang salubungin ko ito. Mommy! My love, kuya. Bakit ang tagal niyong nakauwi ni Daddy? Niyakap ko ito na mahigpit. Bumitaw ang paslit sa akin at tumingin sa aking mata. He looks exhausted and terrified. Nakaramdam ako ng kaba. Is there something wrong? Hindi pa nakakapagsalita si Leif nang pumasok si Lester. Lester! Babe! Yumakap ako sa aking asawa. May nangyari ba? Please tell me. Tumingin ako sa asawa ko na napansin kong pawis na pawis. Hindi agad ako nito sinagot kaya pinunasan ko ano nito gamit ang aking kamay. Bumitaw ito sa akin at lumapit sa kuna kung saan mahimbing na natutulog ang aming bunso. Baby! Saglit itong tumitig sa aming bunso bago ako nito hinarap ulit. Paliguan at pakainin mo muna si Leif. Napatitig ako sa aking asawa. Alam kong may nangyaring kakaiba kaya inuna ko munang asikasuhin si Leif. Niliguan ko ito at binihisa ng kanyang paboritong pajama. Habang kasama ko ang aking anak ay halos madurog ang puso ko. Paputol-putol man ay hindi ko inaasahan na magiging ganito ang nasaksihan nito. Hindi ko na pinatapos ang pagkukwento nito at nilalambing-lambing ko na lang. Ayoko na maging trauma ito sa kanya. Pumasok sa study room si Lester at doon nagtagal kaya hindi ko na ito inabala muna. Ako na mismo ang nag-asikaso sa panganay ko para pakainin ito. Mabuti na lang at magana itong kumain. Siguro dahil gutom na rin. Diyos ko Lord, salamat sa pag-iingat sa mag-ama ko. Hiling ko lang na huwag matrauma ang panganay ko. Sa aming kwarto ko na pinatulog si Leif. Malaki naman iyon at kakasya kahit siguro 20 katao. Nang makatulog ang aking panganay, ay sinilip ko ng aking bunso. Tulog na tulog din ito. Mabuti na lang at matako pa ito sa tulog kahit na maingay ang paligid, ay hindi ito nagigising. Nagpadala ako ng hapunan sa kasambahay para sa aking asawa. Nawala na ako ng ganang kumain pero pinilit ko na lang kanina na sumubo. Mabuti na lang at may sabaw akong pinaluto kaya hinigop ko na lang. Kailangan ko iyon para sa pagbe-breastfeed. Bitbit ang tray ng pagkain ay binuksan ko ang pintuan. Tahimik ang silid pero maliwanag. Nagtama ang mata namin ni Lester habang may kausap ito sa kanyang cellphone. Ibinaba ko sa kanyang table ang pagkain. Yes. Na-trace na ni Berkerman. Ikaw na lang humarang sa kanya kapag nahuli mo. Tawagan mo ako agad at ako mismo magdadala pa uwi kay Acosta. Napasingap ako. Hindi ko man alam ang buong storya ay tsak malaking gulo iyon. Ibinaba ni Lester ang cellphone at sabay hawak sa kanyang noo na mukhang sumakit. Mahal ko. Lumapit ako sa kanyang likuran at ako na mismo ang naghilod sa kanyang noo. Magaan at banayad ang paghilod ko para ito'y maginhawaan habang nakapikit. Inang minuto ko itong hinihilot hanggang sa binuhat na lang ako nito at pinaupo sa kanyang kandungan. Parang bata na isiniksik ni Lester ang kanyang mukha sa aking leeg. Naawa naman ako dito kaya niyakap ko ito ng mahigpit. Kahit malaking tao ito at malakas ay napapagod din ito. 1 linggo pa lang nung magpahinga ito dahil galing ito sa isang misyon at inabot ng 3 linggo ang Broadsovo dahil sa sunod-sunod na utos ng kanilang big boss. Don't leave me, babe. Napatigil ako at napabitaw kay Lester. Gulat ko itong tanitigan. Anong sinasabi mo?
pagtataka ko. Imbes na sagutin ako ay hinalikan muna ako nito sa labi. I'm afraid that one day, you might leave me with our children. I won't be able to bear it. I could die. Lester, are you okay? Paano mo nasasabi mga salitang iyan? Of course, I will never do that. Bumuntong hininga ito at niyakap ako ng mahigpit. Napahaplos ako sa balago nitong buhok. Si Leif, nagkwento sa akin habang pinapaliguan ko siya. Muntik na daw kayong madisgrasya. Lester, ano bang nangyari? Nag-uumpisang lumabo ang aking mata. Pigil kong huwag maiyak kanina habang nag-uusap kaming dalawa ni Leif. Takot ito habang inaaksyon ang nakitang pangyayari. Mommy, the big car almost hit us. Wala na itong nagawa kundi magsalita. Natulala na lang ako sa aking napakinggan. Pauwi na silang dalawa ni Leif sa eskwelahan na hindi naman kalayuan sa aming village pero nakita ni Lester ang isang pamilyar na babaeng maliit na walang iba kundi si Halina na asawa ni Greg. May kasama itong ibang lalaki na kahit na sinong mag-aakala ay magkarelasyon. Sunundan niya ang babae dahil masakit isipin na pinagtataksilan nitong asawa na kanyang kanang kamay at halos kapatid na kung ituring na si Greg. At ang nakakagulat pa ay dumiretso ang dalawa sa isang hotel na sikat. Agad tinawag ni Lester si Greg kung nasaan ang asawa nito pero ganoon na lang ang gulat ni Greg nang ipakita dito ang kuhang larawan na si Halina kasama ng ibang lalaki. Matagal na palang niloloko si Greg ni Halina at tahimik lang ang lalaki. Nakakalungkot na may lalaking martir din pala kahit na harap-harapan pang niloloko. Nagsimula lang ang panlalamig ni Halina sa kanya nang ilang taon na silang nagsasama pero hindi pa sila nagkakaanak. Masakit nga naman kung ganoong kababaw ang dahilan. Nakakalungkot na may niloloko kang tao dahil hindi kayo magkaanak. Naawa ko kay Greg na simula pa sa una ay naging mabuting tao. Kaya halos muntika na silang madisgrasya ng aming anak ay dahil nakita sila ni Halina kasama ng lalaki sakay ng sasakyan. Hinabol nila ang sasakyan pero magaling magpatakbo at kulang na lang ay lumipad ang mga ito. Huwag lang mahabol ni Lester. Kaya halos muntika na silang mabangga sa paparating na 10-wheelers. Hindi ko alam kung paano naghintay ng 2 oras itong si Lester gayong mainipin itong si Leif. Nagalit ako dahil muntik pa silang madisgrasyang mag-ama dahil sa kakahabol sa mga manluloko. Panay sorry na lang sa akin si Lester. Naunawaan ko naman at naiintindihan ang nararamdaman nito. Sa paglipas ng mga araw, buwan at taon ay naging maayos ang aming pagsasama. Bihira na lang kami magkatagpo ng mga kaibigan ko dahil nasa malalayong lupain na sila nakatira. Mabuti na lang at madalas naman kaming nagkakausap o video call para lang magkamustahan. Ibang-iba na ang buhay namin ngayon sa buhay namin noon. Ngayong araw ang birthday party ng bunso ko at 2 taon na ito. Mga kamag-anak at malalapit na kaibigan ang dumalo para sa aking anak. Si Tanya at ang asawa nito kasama ng kanilang 2 anak. Dalaga na si Trisha at kahit teenager pa lang ay napakaganda kung umaura na parang model. Natatawa na lang ako dahil crush pa rin nito si Aaron Dark. Si Orion at ang pamilya nito ay namalagi na sa California. Sa video call na lang nakaselebrate. Nagpasalamat ako ng gusto dahil sa padala nitong malaking regalo para sa aking mga anak. Si Lian at Drake kasama ng kanilang anak na big boy na rin. Kasalukuyang buntis sa pangalawa itong si Lian. Si Hannah naman at si Ian ay masayang nakaselebrate din kasama ng kanilang uniko iho na si Severus. Ganon na rin si Mika at Kevin kasamang kanilang kambal. Si Tina at Lander din ay may kambal. Nandoon din ang kasamahan ni Lester sa grupo na sina Alvin, Tyrone at ngayong governor na si Ethan kasama ang kanilang mga asawa at mga anak. Ang Tito Robert at Tita Melvie ko ay mapuputi na rin ang buhok. Masaya silang nag-aalaga sa unang apo nila sa anak nilang si Jepoy na may asawa na rin. Ang magulang na Lester ay may edad na rin pero malakas pa rin ang pangangatawan. Nandito sila para sa kanilang apo. Except kay Lola Wella. Hindi pa man ako nagbubuntis sa aking pangalawa ay namaalam na ito sa mundo. Si Atty. Ken Chauvin ay may sariling pamilya na kay Honey Yu. Wala man sila dito ay masaya akong nauna pa silang bumati sa aming anak ni Lester. Hanggang ngayon kasi ay katuwang ko pa rin si Ken para sa pagpapatakbo ng negosyo na naiwan ng daddy huwaten ko, my late beloved father. Si Greg naman ay may bagong girlfriend na ngayon. Maganda ito at mukhang mabait. Bit-bit ni Greg ang sanggol. Hindi ito anak ni Greg at sa kanyang nobya. Mula ito kay Halina. Anak ito ng kanyang dating asawa sa ibang lalaki. Hindi ko na alam kung ano na nangyari sa babae basta iniwan na lang ang walang kabuwang-buwang na sanggol kay Greg.
Tinanggap ng buong puso ni Greg ang baby girl at itinuring na tunay na anak ang sanggol na ang pangalan ay Ginger. Happy birthday, Amara May! Masayang nagpalakpakan ng mga bisita at panay ang bati sa aming bunso. Thank you po sa inyong lahat. Hindi na nawala ang maganda kong pagkakangiti sa mga dumalo at makisaya para sa kaarawan ng aming bunso ni Lester. Nagtatakbuhan at naglalaro sa playground ang mga bata na ipinasadya pa ni Lester ipagawa. Ang bunso namin na si Amara ay nasa kanyang lolo at lola na ipinagbibida sa kanilang mga kaibigan, habang si Leif naman ay kasama sina Severus, Cassius, Lucas, Artemis at iba't iba pang mga binatilyo na anak ng aming mga kaibigan. Are you tired? Mahinang bulong sa akin ni Lester. Inihilig ko ang ulo sa balikat nito habang pinapanood ng masaya ang mga bata at bisita na masaya ngayon. Nakakapagod pero worth it ang saya. Sagot ko habang nakangiti. Yeah, gusto mo bang mawala ang pagod mo, babe? Nagtayuan ang balahibo ko sa batok. Kakaiba ang dating noon at alam ko na ang ibig nitong sabihin. Kinurot ko ito sa tagiliran. Loko ka talaga. Naisip mo pa talaga ang mga yan? Irap ko. Humalakhak lang ito. Kahit ganito ito kakulit, ay sobrang mahal na mahal ko naman ang asawa kong pinangarap ko mula noon at hanggang ngayon ay pinapangarap ko pa rin na hindi mawala sa akin. Thank you, Lord.